Masayang kinasal si J. Thomas Carson sa asawa niyang si Elise Losiana Dominguez. Mahal na mahal nilang isa't isa at sa mga oras na yan alam niyang habang buhay, magiging masaya na siya sa piling ng babaeng mahal niya. Kontento na siya sa anumang meron siya at wala na siyang ibang hihilingin pa. Pero kanyang natuklasan ang sekreto ng asawa niya. May ibang lalaki to, tila nadurog ang puso niya sa nalamang buntis ito at hindi siyang ama. Sakit, galit at pagkamuhi ang naramdaman niya sa mga oras na yun. Pero nang ibabaw ang sakit, nasaktan siya. Dahil sa labis na nasaktan siya sa pagtataksil sa kanya ni Ellie, mas pinili niyang lumayo. Narito ang ating unang kabanata. Tama nga ba ang desisyon ni Jane na lumayo kaysa alamin ang katotohanan? Alamin po natin sa ating kwento. Nagising si Jay kinaumagahan dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Humikab pa siya at marahang kinusot-kusot ang mga mata niya. Dagling bumangon siya at tumiretso sa beranda ng hotel. Wala siyang damit pang itaas at nakasot lang siya ng boxer shorts niya. Kaagad na bumungad sa kanya ang masilaw at maliwanag na sinag ng araw, ang masarap at malamig na simoy ng hangin sa labas, ang malaasul at malawak na karagatan at ang asal na langit. Napakagandang tanawin ang kanyang nakaharap sa mga oras na yon at di siya magsasawang panoorin ang magandang tanawin araw-araw. Sa loob ng 2 taong pananatili niya sa kanyang isla, yon kaagad ang nabubungaran niya sa umaga. Sumilay ang maganda niyang ngiti na makitang marami ng taong naliligo sa dagat at kanyang nakikita rin na maraming cottage sa kinatatayuan niya at sa ibaba nito. That is his property, the island. May hotel din na may 200 rooms, 1 big restaurant, isang clubhouse, isang malaking gym, 100 white cottages na hindi naman kaanong kalakihan kaya dikit-dikit ang mga to. Yes, siyang may-ari ng isla at maraming dumadaing bisita at nagmumula pa to sa iba't ibang bansa. May isang yate din siya, marami ring sasakyang pandagat. Ilang minuto siya nakatayo sa terrace at tahimik pinagmamasdan ang mga to, bago siya nagpasyang umalis. Muli siyang pumasok sa loob ng kwarto niya para maligo at nang matapos siya, dali naman siyang bumaba. Nagsuot lang ng white sando and blackboard shorts at saka pinaresan niya ng itim na tsinelas. Nadatan niya sa pasilyo ng hotel ang isa nilang chambermaid na si Yani. Simple ang dalaga kung mag-ayos, tahimik pero mabait, masipag din sa trabaho at minsan niyang hinangaan pero di umabot sa puntong gagawin niyang pampalipas oras. Malaking respeto niya sa mga empleyado niya at marami pang ibang babaeng pwede niyang gamitin to satisfy his needs at kailanman hindi niya ginawa ang bagay na yon. Di niya mawari dahil palagi pa rin may humahad lang sa kanyang gawin yon. Good morning, Yan. Nakangiting bati niya sa dalaga. Nang pagbuksan niya ito ng pintuan, napatingin to sa kanya. Good morning din po, Sir Jay. Bati rin ito at tipid ng ngumiti. Ito rin ang personal chambermaid niya kaya't naging kaibigan niya to. Naging malapit ang loob nila sa isa't isa. Yes, gusto niya si Yani pero hanggang kaibigan lang. Yan lang. Maglilinis na po ako ng kwarto niyo, Sir Jay. Magalang na sambit nito. Sige lang yan. Sagot niya at nakapamulsang naglakad siya palabas. Dumiretso siya papuntang restaurant para kumain ng agahan niya. Bago pa siya makahanap ng pwesto, nang tawagin siya ng kaibigan niyang si Bunker. Sa dulo ng restaurant to nakapwesto kasama sina Orifin, Resh, Rek, Onyo at Oben. Halatang inoko pa nito ang pinakamahabang mesa para magkasya silang lahat dahil may babae ring nakakandong sa mga kaibigan niya. Napailing nilapitan niya mga to. Hey dude, good morning! Masayang bati sa kanya ni Resh na may kandong na babae. Pinasadahan niya ng tingin ang kasama nito at maganda naman to, pasado sa taste ng kanyang playboy na kaibigan. Good morning! Ganting bati niya at umupo sa katabi ni Rek at yun na lang din ang bakanting upuan. How's your sleep, bud? Tanong ni Orifin sa kanya pero busy to sa pagpapapak sa leeg ng babaeng nakaupo sa hita nito. Bumungis-ngis ang dalaga at halatang kilig na kilig sa pinagagawa ng kaibigan niya rito. Umagang umaga, tao ang kinakain mo. Komento niya at mabilis sinilapan siya nito. Ngumisi lang gagot bumalik sa pinaggagawa. Walang pakialam. What's new with him, bro? Bago matulog at gumising talagang tao ng kinakain niya eh. Nakangising saad naman ni Bunker. Yeah, di ka pa nasanay dyan. Segunda naman ni Oben at gumisi lang din si Naresh at Onyo. Blah, blah, blah. Parang kayo hindi. Ani Orifin. Napa na lang silang lahat bago nag-order na makakain. Ilang minutong hinintay at dumating na rin ang in-order nila. Nagsimula na rin silang kumain nang lumapit sa kanilang manager ng restaurant niya. Get a room, boys. Malamig at mariin na saad ni Primi. Nang tingnan niya ang itsura ng dalaga, walang emosyon ng mukha nito pero maya-maya pilit nang umiti rin to sa kanila.
Nagsiselos ka lang sa baby wreck mo, Ma'am Premi. Komento ni Resh sa manager at gumisi pa. I admit that, but I cannot force him to stop what he's doing and besides, hindi yan mabubuhay na walang babaeng makakain niya araw-araw. Wala sa sariling sabi ng dalaga at muntik silang mapatawa na makita ang itsura ng kaibigan nila. Tumayo si Rek at muntik pang mahulog ang babaeng nakakandong dito. Enjoy your breakfast? Anito at nagmamadaling umalis sa mesa nila. Kapag ako nagalit sa'yo talagang hindi kita sasantuhin kahit babae ka pa. Sigaw ng kaibigan nila at tuloy na silang napatawa na malakas. Alam nila maiksi lang pasensya ng isang to kaya di na sila magtataka pa na mabilis mag-init ang ulo ni Rek. Pero di nila maintindihan kung bakit pinatulan nito ang manager ng restaurant at babae pa ito. Chill man, babae lang yun. Pagpipigil pa ni Onyo kay Rek at hinatak naman ni Bunker ito paupo. Umigting ang panga ng isa talatang galit sa sinabi ni manager. Sagutin mo na kasi para di na magselos yun, saad ni Onyo. Ew, hindi ko siya type. Parang nandidiring sabi naman ito at pinagpatuloy lang din ang pag-aalmusal na may kasama pang pangaasar. Baka malalaman namin balang araw kayo na, ani Orifin. Masyado pa naman mabilis pagdating sa babae itong kaibigan natin. Segunda naman ni Resh. I can't wait na lulukin mong sinabi mong hindi mo siya type. Dahil alam natin pareho maganda ang manager ko. Nakangising pangaasar ni Jay sa kaibigan at tinuro pa ang dalaga kanina na ngayon may kausap na ibang lalaki. Mura lang nito sa huli. Masakit ang ulo ni Elise or Ellie for short nang pumasok siya ng trabaho at nasa opisina na siya. Agad nang nagtimpla ng kape sa sekretary niya. Umupo sa swivel chair at sumandal sa likuran nito. Nakapataw ang kaliwang braso niya sa table niya at nakahilot na naman sa sentido ang kanyang kamay. Mariing pinikit ang mga mata at napabuntong hininga. Wala yatang araw na di sumasakit ang ulo niya at palagi siyang stress sa trabaho, maging sa bahay nila. Pakiramdam nga niya palagi siyang pagod at kailanman hindi na siya nabigyan ng lakas. Dagling naglaho naman ang bigat ng dibdib niya na makita ang litrato nila ng asawa niya. It is a wedding picture. Kahit papano napapangiti siya at inabot ng kamay niya ang litrato at masuyong hinaplos yon. Honey, where are you? Tanong niya at di mapigilan ang mapaluha. Larawan ng kasiyahan ng litrato dahil kuha yun ng araw ng kasal nila. Ang espesyal na araw na kinasal siya sa lalaking mahal na mahal niya. Pero pagkatapos ng isang buwang kasal nila, biglang naglaho ito. Tila naging ibon ng asawa at lumipad sa malayong lugar na hindi niya mahanap-hanap kung saan to nagpunta. Nang araw na yon, umalis to nang walang paalam. Masakit sa parte niya at di niya alam ang dahilan kung ba't umalis to. 2 taon na tong nawawala, tila wala pa ring balak umuwi. Walang balak bumalik sa buhay niya at ang masaklap pa, nag-iwan ng papel na halos ikagimbal ng kanyang pagkatao. Ang divorce paper na kailanman hindi niya inaasahan mahahawakan. Iniwan nito yon na may pirma na ng asawa niya kaya malaking katanungan, ba't bigla-bigla nitong gustong maghiwalay siya? Gayong wala namang problema sa kanila at 1 buwan pa lamang silang kasal. Pero ganun pa man, di pa rin siya tumigil sa paghahanap kay Jay at alam niya pinagtataguan lamang siya nito. Gusto niyang tanungin to bakit ganun na lamang ang desisyon nitong maghiwalay sila. Maraming katanungan sa isipan niya at hanggang ngayon malabong di niya makukuha lahat ng kasagutan. Simula nang umalis ang asawa, siya ang pumalit sa pwesto nito at siya ang nagpapatakbo sa lahat ng negosyo nito. Only child ang asawa niya at masyado matanda ang daddy nito para i-manage ang mga negosyo ng mga to. Maski rin parents ng asawa niya kumuha rin ng private investigator para hanapin ang posibleng lugar na pinuntahan nito pero wala. Milyon na ang nawaldas nila para lang sa paghahanap ngunit sadyang hindi nila nakakuha ang impormasyon nito. Napaigtad siya ng tumunog ang cellphone niya na nakapatong lamang sa mesa niya. Binabasa nito ang litrato pero sa kasamang palad, di niya sinasadyang masagi ang isa pa. Dahilan mahulog to sa sahig at narinig pa ang pagkabasag nito. Ginupo agad siya ng takot. Kumalabog na malakas ang dibdib niya. Naanginig ang mga kamay niyang pinulot ang litrato. Naangilid ang luha sa kanyang mga mata. Aksidenteng dumulas sa kamay ni Jay ang basong may lamang tubig at sa hindi malamang kadahilanan biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nakaramdam din siya ng takot at kaba at sa mga oras ding yon, dagling naalala niya si Ellie, ang kanyang asawa. O baka ex-wife na niya dahil bago siya umalis, iniwan niya pa ang divorce paper na may pirma na. Oo, ganun siya kadesperadong layuan ito. Naghain din siya ng divorce paper pero hanggang ngayon wala pa rin nakukuhang balita ukol sa resulta ng annulment nila. You okay, Jay? Nag-aaral lang tanong sa kanya ni Rek. Binalingan niya to. Ayos lang ako, nadulalas lang sa kamay ko ang baso.
Sagot niya at buti na lang buhangin ang sahig ng restaurant at di naman nabasag ang baso. Pinulot na lamang niya. Hanggang kailan ang pananatili mo dito, dude? Untag na tanong sa kanya ni Resh. Oo nga, Jay. 2 years ka na rin nagtatago sa isla mo. Pag segunda naman ni Onyo. Oo na. Inaamin niya na nagtatago ko siya sa isla niya. At sana kung gugustuhin man niya po, pwedeng wag na siyang bumalik pa sa Manila. Don't tell me, dude, wala ka ng balak bumalik sa Manila. Manghang tanong naman ni Bunker. Then I won't tell you. Bale walang sagot niya at bumuntong hininga. You missed the chance to meet your little version, man. Mabilis napatingin siya kay Woben. Kumunot ang noon niya sa sinabi nito at na-confuse siya doon. What do you mean by that, Woben? Tanong niya rito pero ngumisi lang ang kaibigan niya. That's for me to know and for you to find out. Man, kung mananatili ka lang dito habang buhay at hindi haharapin ang buhay na iniwan mo 2 years ago, ay habang buhay mo ring hindi malalaman ang nangyari sa pamilya mo. Makahulugang sabi nito. Pamilya? Puso niya pero sisiguraduhin niyang mawawala ang pagmamahal nito. Maayos ang buhay ng mga magulang ko, dude. Kinakamusta ko sila sa pamamagitan ng pagtawag sa pinsan ko. Kay Ellie. Untag na tanong sa kanya ni Bunker. Wala akong pakialam sa kanya at wala akong rason para kamustahin siya. Matigas sa sagot niya at napabuntong hininga na lamang ang kaibigan niya sabay iling. Sa po ni Ellie ang sumasakit niyang ulo at napasandal siya sa pader ng ospital. Lumabas muna siya mula sa hospital room ni Jane dahil pakiramdam niya di siya makahinga na maayos. Tila may lubid ang gumagapos sa kanyang leeg at nahihirapan siyang huminga. At mas tumindi pa ang sakit sa ulo niya. Kanina napatawag ang mother-in-law niya at binilitang na aksidente ang sasakyan, lula ng kanyang anak, kung kaya't napasugod siya sa ospital na wala sa oras. Abot-abot ang kaba niya sa nalamang aksidente ni Jane. Kasama ang yaya nito na mangyari ang aksidente, patungo to sa Mall of Asia para ipasyal ang kanyang anak at nang malapit na sana mga to sa mall, siya namang paglitaw ng isa pang kotse kung kaya't nagkabungguan ang mga to. Mabuti na lang at hindi gaano nasaktan ang anak niya. Dahil nakaupo ang mga to sa backseat at yakap-yakap to ng yaya. Ngunit malala ang kondisyon ng driver nila pero dagliring inasikaso ng mama niya. Are you okay? Natigilan siya na marinig ang boses na yon. Tinignan niya ang binata, nakasuot ng formal na damit at halatang kagagaling lang sa trabaho o baka naman kasalukuy nasa trabaho. At biglang napasugod din dito. Paano mo nalamang nandito ako at anong ginagawa mo rito? Supladang tanong niya sa binata. Kaibigan to ng asawa niya, tandang-tanda pa niya ang masasakit na salita nito na mawala ang asawa niya. Ito rin ang abogado ni Jay. Maayos naman ang pakikitungo niya rito ngunit biglang lumamig iyon. Huwag mong gamitin yan sa akin. Dahil sa ating dalawa ikaw ang mas nangangailangan ng tulong ko. Nakangising sabi nito. Uminit ang bunbunan niya at ngalingalan niyang hubarin ang sapatos niyang may takong at sapatusin nga niya ito. Sibulado umalis ang asawa ko at nanghingi ng tulong ninyo. Ni isa sa inyo ng mga kaibigan niyo ang bumaliwala sa kanya. Palagi niyo akong pinagtataguan at nagrarason kayo na busy kayo. So ano ngayon? Biglang umihip ang hangin? Guguho na ba ang mundo? Sarkasikong sabi niya at sinamahan pa niya na nakakainsultong tawa. Hindi to sumagot bagkos may nilapag to sa upuan katabi niya. Para saan ang envelope na yan? Nagtatakang tanong niya rito. Huwag mong pilitin kung ayaw. Kakausapin mo lang. Mas lalo lang siyang naguluhan sa sinabi nito. Binulsan nito ang magkabilang kamay sa pantalon nito at mataman siyang tinitigan nito. Nailang naman siya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Ang laki na ng pinagbago mo. Pumapayat ka at hindi ko nakikita ang kasiyahan sa mga mata mo. Kitang-kita ko rin ang paghihirap mo. Ni hindi ko na rin nakikita ang magaganda mong ngiti at palagi ka na lang pagod. Pero kailanman hindi ka nakitaan ng pagkabagsak at pagkainsulto. Sige pa rin, nang sige. Kaya naaawa na ako sa inyo. Oras na rin para ibigay ko sa iyo ang tulong ko at alam kong magagalit siya kung malalaman niya to. Pero mas galit ako sa pagiging duwag niya. Anito't walang bahid na emosyon ng mukha nito. Sa sinabi nito, tuluyan ang bumilis ang dibok ng puso niya. At di pa man niya nalalaman ang laman ng envelope na iyon, pakiwari niya, nahulaan na niya kung ano yon. Nandyan lahat ang impormasyon tungkol sa asawa mo. It's up to you kung pupunta ka or mas better na pumunta ka nga. Anito at tumalikod na sa kanya. Good luck, milady. He added before he left her. Napatingin siya sa envelope at mabilis kinuha yon at tiningnan ang laman. Tanaw ni Ellie ang magandang malaasul na karagatan, ang maulap at asol na langit at ang malamig na simoy ng hangin.
Narinig pa niya ang malalakas na paghampas ng dagat at masarap yon sa kanyang pandinig. Papunta na siya sa island kung saan nananatili ang asawa niya roon. Ginalugan niya na ang kamay nilaan at pati ng ibang bansa na maaaring puntahan ito. Ngunit di nila nakita maski anino na Jay at hindi maapuhab. Ganon katalinong magtago. Ang kanyang asawa, talagang pinagtataguan siya nito at akalain mo nga naman. Dito lang pala sa islang to nagtatago ang asawa niya. Nasa Pilipinas pa naman sila at baka ito na nga ang pinakamalayong isla na napuntahan niya sa buong buhay niya. Talaga namang mahirap hanapin to. Tila isang sikretong isla na wala sa mapa. Nagpapasalamat siya kay Hans pero may galit din siya dahil pinapahirapan pa siya nito. Kung sana sinabi nitong eksaktong lugar dati baka hindi umabot ng 2 taon ang paghahanap at paghihintay niya kay Jay pero sadyang paglalaroan lamang siya nito. Ilang minuto lang ang nakalipas at dumaap na ang yateng sinakyan niya. 4:00 na ng hapon na talagang sumugod siya kaagad. Kahit na nasa ospital pa ang anak nila ni Jay pero nakausap naman niya ang anak niya at sinabi niya pupuntahan niya ang daddy nito. Sa una gusto nitong sumama para makita na raw nito ang daddy nito pero hindi siya sumang-ayon. Dahil kailangan pa itong obserbahan ng mga doktor pero hindi siya nangako. Uuwi siya kasama si Jay. Malay ba niya na hindi sasama si Jay sa pag-uwi niya? Bahala na. Pagkababa pa lang niya mula sa yating pagmamayari niya, kaagad din niyang tinungo ang information desk para makapag-check-in siya sa hotel. Dahil feel niya na ubos ang enerhiya niya sa pagod ay planong ipagpabukas na lamang paghahanap sa husband niya. At nang makaupa na ng kwarto, mabilis din siyang ginupo ng antok. Bukas na nakakausapin ng asawa niya at sa malamang, makikita na ulit sila'y pumintig ng mabilis ang puso niya. Kinaumagahan nagising si Ellie na hindi pamilyar na silid. Napatingala siya sa puting kisame at nalibot ang paningin niya. Black, white, and light cream ang kulay ng wall ang makikita niya sa loob. Medyo may kalakihan, malinis at mapayapang tingnan. Kumunot ang noon niya at pilit inalala kung nasan ba siya at tagli din niyang naalala. Nasa isang isla nga pala ako kung saan ang lungga ng runaway husband ko. Wala sa sariling sabi niya at bumangon na siya sa pagkakahiga niya. Malambot ang kama at malaki ito. May bintana pa na salamin at nakataklop ito ng puting kortina na may mga bulaklak. Nasa left side to at sa bandang kanan naman ng kwarto may closet. Nasa left side ang bathroom kung di siya nagkakamali. Nakasuot pa siya ng business suit at talagang napagod siya kahapon. Kaya maski ang dinner niya sana ay nakalimutan niya na. Bumaba siya mula sa kama. Dahan-dahan naglakad patungo sa bintana at nilihis ang puting kortina. Sa kanya binuksan ang bintana. Napapikit siya nang sumalubong sa kanya ang sinag ng araw at kagigising pa niya kaya't nasilawan siya. Tila sumasayaw ang buhok niya buhat ng malamig na simoy ng hangin. Napangiti siya at nagmulat ng mga mata. Para ngayon lamang siya nakaramdam ng kaginhawaan sa umaga at sa loob ng 2 taon ngayon din gumanda ang gising niya. Ang sarap naman talaga sa pakiramdam na magising sa umagang ganito ang bubungad sa'yo at mas dumoble din ang tuluyan ng masilayan na magandang karagatan. Kaya pala hindi na siya umuuwi dahil sa gandang tanawin na to. Sambit niya at sa mga sinabi, pakiwari niya may tinik ng isda ang naiwan sa lalamunan niya. Sumikip ang dibdib niya. She stepped back and she took a deep breath. Saka siya nagpa siyang pumasok sa banyo at naligo na. She decided to wear a yellow summer dress and a pair of yellow sandal. Hinayaan lang nakalugay ang gabewang niyang buhok at di niya balang sarili na maglagay pa ng mga kolorete sa mukha. Natural na pinkish ang mga labi niya at mamula-mula rin ang pisngi niya. Di niya na kailangan mag-effort magpaganda pa dahil natural beauty naman siya. Hindi sa pagmamayabang yon. Di man maralantik ang pilikmata niya pero mahaba ito at kulay tsokolate ang mga mata. Ang matatangos na ilong niya makinis na pisngi. Pansin niya malaki pala ang hotel sa isla at maganda ang structure nito. May elevator at kung di siya nagkakamali, 10 palapag ang hotel. Di pa siya pamilyar sa lugar na to. Sumakay siya ng elevator at nasa 3rd floor lamang siya. Tama ang hinala niya. 10th floor ito at yun ang rooftop. Sa nabasa niyang impormasyon tungkol sa asawa niya, nasa 9th floor ito at yun nga ang pinindot niya. Di pa man siya nakakarating sa 9th floor, nagkakarirahan na ang kabayang nasa loob ng dibdib niya. Kinakabahan na rin siya. Relax, self. Relax. Walang mawawala sa'yo at kakausapin mo lang naman siya. And for God's sake, Ellie, asawa mo yun. Pangaral sa sarili niya and she heard the ping of elevator at mas dumoble pa yata ang kaba niya. Pero buo na ang desisyon niya.
Kakausapin niyang asawa niya. It's now or never. Sa pagkakaalam din niya ay mga penthouses ang nandirito sa 9th floor. Pero alam naman niya ang eksaktong kwarto ni Jay. May pangalan daw to at nasa dulo. Jay. Basa niya sa placard na nasa pintuan. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago niya diniinan ang button ng doorbell nito. Pero bago pa niya mapindot ang doorbell, bumukas na iyon at mukha na magandang babae ang nabungaran niya. Pinasadahan niya to ng tingin at natitiyak niyang isang chambermaid to ng hotel. Simple lang ang dalaga pero maganda. Mukhang kagalang-galang at mabait. Hi! Bating niya sa dalaga at matamis na nganitian niya ito na siyang busilak na gumanti na naman ito. Hello po, how may I help you ma'am? Magalang na tanong nito at di pa rin to lumalabas sa kwarto. Nandyan ba si Jay? Tanong niya rito at bahagyang sinilip ang nakabukas sa pintuan. Opo ma'am, sino po sila? Tanong nito pabalik at sasagot na sana siya nang sinilip at marinig ang pamilyar na boses ng lalaki. Ang boses na matagal niya nang gustong marinig at ang boses na iyon ang nagpapamiss sa kanya. Sinong kausap mo yan? He asked her and her heart skips a bit. Sumilip din to sa pintuan at natigilan na makita siya. Tila na sorpresa ito. Nakangiti lamang to kanina ngunit tagliring naglaho at napalitan ng seryosong mukha. Ngayon, hayo na naman ang pakiramdam na parang bang hahatulan siya ng kamatayan dahil nahihirapan siyang huminga at unti-unting nararamdaman ang mga karayom na tumutusok sa puso niya. Anong ginagawa mo rito? Walang emosyon, malamig at mariin ang bawat salitang binibigkas nito. Nagulat siya sa malamig na pakikitungo nito at parang hindi niya nakilala ang asawa niya. Di kaagad siya nasagot dahil nilabanan niya ang malalamig at nakakatusok ng mga titig nito. Pinilit niyang sariling itago ang totoong emosyong nararamdaman niya na makita niya ang gwapong mukha ng kanyang asawa. Nakipagbuno siya sa puso niya na huwag itong dambahan ng yakap at halika na mariin sa labi. Oo, sabik na sabik siya at kung di niya nilabanan ang sarili niya, baka maiyak siya sa labis-labis na kagalakan na sa wakas. Nakita niya na to matapos ang 2 taong pagkawala nito. Let's talk. Malamig ding sabi niya at hindi siya kumarab. Wala tayong pag-uusapan? Anito at hinila papasok ang dalaga. Malakas sinara ang pintuan sa mukha niya at napapikit pa siya. Jay, open the door. Kinatok niya ang pintuan nito. Pero hindi naman siya pinansin. Jay, mag-usap tayo, please. I want to talk to you, Jay. Hindi niya na napigilan ang mga luha niya at naglansdansas na lamang ito sa kanyang pisngi. Open the door, please. Let's talk, honey. Mariing pinikit na Jay ang mga mata niya at kinagat niya ang pang-ibabang labi niya. Bumibilis ang tibok ng puso niya at kinontrol ang sarili na huwag bumitaw. Huwag siyang bumitaw sa lubid na ginawa niya at huwag siyang mahuhulog. Honey, buksan mo to. Kausapin mo ko. Kausapin mo ko, Jay. Mahinang mura niya at nagulat siya na makita ito. Hindi niya napaghandaan yon dahil naisip niya, imposibleng mag-cruise pa ang mga landas nila. Talagang nagulat siya at nalilito dahil paano nito nalaman ang islang to? Bakit siya nito nahanap? At ang tanong, bakit nandito to? Bakit gusto siyang kausapin? Bakit inabala siya nito? Maraming katanungan, ngunit wala na siyang pakialam na malaman ang kasagutan na yon. I miss you, honey. Hindi nito alam kung ano ba ang klase ng lubid ang itinaling niya sa kanyang sarili para hindi ito sunggaban ng halik at ng yakap. Malaking pagpipigil ang ginawa niya at bakit ngayon? Bakit nararamdaman pa niya ang pitak nito sa puso niya? Narandoroon pa ito at nararamdaman niya ang pagmamahal niya kay Ellie. Bakit sa kabila ng ginawa nito sa kanya ay mahal pa rin niya ito? At inaamin niya miss na rin niya ito. Ayaw mo bang papasukin, sir? Naibaling niya ang tingin niya sa empleyado niyang si Lani. Umiling siya at marahas sinabunutan niya ang kanyang buhok. He is frustrated. Naiinis siya sa sarili niya dahil imbes makaramdam siya ng sama ng loob sa asawa niya, bakit iba ang nararamdaman niya ngayon? Bakit nga ba oras na nakita niya ito, tila may nag-uudyok sa kanya, nayakapin to na sobrang higpit at halikan to ng paulit-ulit. Hindi niya alam kung bakit iyon ang nararamdaman niya. Namimiss niya ito, kaya nagkakaganoon na lamang siya. Pero dapat niyang pigilan ang sarili niya na huwag maging marupok sa asawa, or rather, ex-wife. Ngunit bakit gusto nitong makausap siya at nagmamakaawa to sa kanya? Mas lalo siyang naguluhan at sumasakit lamang kanyang ulo. Maya-maya lang hindi niya na narinig pa ang boses nito
at tinanang ulit ng pagbuksan niya ito ng pintuan at baka nga gawin niya yon. Umalis na po yata sir, lalabas na po ako. Magalang nasambit ng chambermaid at tinawaan niya lamang ito. Nasa restaurant si Ellie at ang di kalayo ang mesa ay nakikita niyang nandoon ang kanyang asawa. Naikuyom pa niya ang kanyang kamay dahil kasama nito ang mga trabahador. Kaibigan nito. Isa-isa niyang nilapitan ng mga to pero hindi naman lang niya hinarap at nasa kaliwang banda to ng restaurant. Ngunit di niya ginagalaw ang agahan niya. Nakatutok lamang siya sa kanyang asawa at gusto niya talagang lapitan to. Kanina nga hindi pa sana siya aalis pero kinausap siya na isang chambermaid kanina. Tumahimik lamang siya sa labas at nagulat pa nga ito na makita siyang nandoon sa binigyan niya raw muna to ng sapat na oras para lumamig ang init ng ulo nito. Ilang oras na yan? 2 years na ang sapat na oras at kating-kati na ang dila ko. Natanungin siya kung bakit bigla siya naglaho. At sa mga nakikita niya kay Jay parang maayos lang to. Parang walang pamilyang iniwan at base na rin sa nakikita niya, nagagawa pa nitong magsaya kasama ng mga kaibigan nito na walang ibang ginawa kundi mangolekta ng mga babae. At ramdam niya ang galit nito. May nagawa kaya siyang mali at dahilan na nagalit to sa kanya? Pero wala siyang ideya. Miss, you don't want the food? May hindi ka ba nagustuhan sa luto ng mga chef namin? Napakislot siya na may babaeng lumapit sa kanya at naibaling niyang tingin niya rito. Isang babaeng nakangiti at maganda. Unang tingin pa lang niya rito, alam niyang mabait to at magiliw kausap. Nakasuot lang to ng light brown long sleeve and white slack and pair of white shoes na walang takong. Nakaponytail ang mahaba nitong buhok at simpleng makeup sa mukha. Kung tutuusin, di sana to nag-effort pa sa paglalagay ng kolorete dahil natural na may beauty ito. Hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. Breakfast time sana ngayon, she added at tipid ng initian niya lamang ito. Sorry. Napayuko siya at wala talaga siyang ganang kumain ng agahan niya. Madalas kape na lang sa umagang iniinom niya. Minsan pa nalilipasan din siya ng oras sa pagkain at in the end, nakakatulog na lang siyang walang laman na sikmura. Kaya alam niyang pumayat nga siya. I am Primy, manager ako rito. Tawagin mo na lang akong Prim. Nakangiting pagpapakilala nito and she can't help herself to smile at her. Elise D. Carson. Sambit naman niya sa pangalan niya at nilahad dito ang kanang kamay niya. Dagli namang dinaap nito ang pakikipagkamay niya. Are you related with the Carson? Tanong nito at tinuro na sa kabilang table kung saan nakapwesto ang asawa niya. Jay? Prim asked her. He's my husband. Sagot niya at napasinghap pa ang dalaga. You've got to be kidding me. Manghang saan nito at bigla tong naupo sa isang upuan kaharap niya. I am not. Simpleng sabi niya. Hindi ka naman siguro kasali sa mga obsessed na babae na pinaglalaroan ng mga yon, di ba? Hindi ka pa naman nakita ang naglalaro yung boss namin sa babae at workaholic siya. Tila nabuhay ng dugo niya nang marinig niya iyon. Mula sa manager ng restaurant, at least hindi siya niloko ng asawa niya. At least hindi ito naghanap ng ibang babae. Why? Takang tanong naman niya dahil sa sinabi nito. Na you are into his? I am. I came here to talk to him sana. Alam mo bang feeling na isang buwan lang kayong mag-asawa at bigla-bigla maglalaho ang asawa mo? Seryosong sabi niya at kumunot ang noon nito. Para kang sinasakal sa leeg. Hindi mo ba haharapin ang asawa mo, dude? Tanong ni Resh kay Jay. Nasa cottage sila, kumakain ng snack. Katatapos lang nila naligo sa dagat. Nagpapahinga lang silang magkakaibigan. Nasa kabilang cottage si Elliot paminsan-minsan nahuhuli niya ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Pero siya na ang una nagbabawi ng tingin. 3 araw niya nang iniiwasan to at wala na siyang balak kausapin pa to. Dahil nasasaktan lang siya kung nakikita ito. Ex-wife. Maraing sambit niya at napatawa pa to. Sigurado ka talagang hiwalay na kayo ng asawa mo, Jay? Nakangising sabi naman ni Orphan. I signed the divorce paper at siguro naman nagawa niya yun ng paraan ni Hans. Sagot niya at sumimsem ng cocktail sa baso. Dude, look. 1 month pa lang kasal niyo noon at hindi yun ma-approve agad ng judge. Komento naman ni Butler. Walang mahirap kay Hans. Kilalanin niyo naman ang kaibigan natin. Labas sa ilong nasabi pa niya rito. At paano ka nakakasiguro? Malay mo hindi pumirma ang asawa mo. Makahulugang saad ni Woben at sinang-ayunan pa to ng iba. 2 years ago pumunta sa opisina kong asawa mo at hinahanap ka. Ani Onyo. Same as mine, Rec added. Walang duda't lahat ng kaibigan mo pinuntahan niya, Jay. He found. Anong ibig sabihin na pinuntahan ng mga to ni Ellie para hanapin siya?
Di ba dapat masaya na to dahil pinalaya niya nga ng asawa niya? At walang dudang di siya tumigil sa paghahanap sa'yo dahil nandiyan na siya. Di mo ba napansin ang malaking pagbabago niya, Jay? Bunker asked him. Dito nakatingin sa kanya dahil ang mga mata nito nasa ibang cottage. At na-curious siya tiningnan ang tinititigan nito. Mas lumalim lang ang gatla sa noon niya. May kung anong kutsilong sumaksak sa puso niya na makitang may lalaking kausap ang asawa niya. Gumalaw ang panga niya at pakiwari niya ay nag-aalab ng apoy ang dugo niya. Nice! Ikaw din, dude. Baka maunahan ka na. Tumayo siya at naglakad palabas ng cottage. Kala ng mga kaibigan niya pupuntahan niya ang asawa niya dahil napahiyaw pa ang mga to. Pero hindi. Ibang direksyon ang tinatahak niya at yun ay papasok sa loob ng hotel. Wala siyang pakialam kung may kausap ng ibang lalaki. Wala siyang pakialam kahit naunahan na siya. Pero bakit nagsiselos siya? Bakit nararamdaman niya yun? Shit! Mahinang mura niya at mariing pinindot ang button ng elevator, saka siya pumasok. Bago pa sumara ang elevator, may kamay na pumigil dito. At nang tingnan niya ang may-ari ng kamay na yon, bumilis na naman ang puso niya. Please honey, stop avoiding me. Kausapin mo na ako. Malungkot na sabi nito at ngayon lang niya natitigan ng gustong itsura nito. Tama mga kaibigan niya na malaki na ang pinagbago nito. Malaki ang pangangayayat at marahil nabawasan ng pang dito. Maitim sa gilid ng mga mata nito. Para madalas to nagpupuyat at wala ng buhay ang aura nito. Wala tayong pag-uusapan. Mariing sabi niya. Meron. Mag-usap naman tayo please. Marami akong katanungan at kailangan kong sagutin mo yun lahat, Jay. Bakit bigla kang nawala? Bago pa madala si Jay sa drama nito, ay marahas tinulak niya to palabas ng elevator at wala na tong nagawa nang tuluyang sumara ang elevator. Pero nasaksihan pa niya ang luhang nahulog mula sa mga mata nito. Hanggang kailan kang ganito, Ellie? Hanggang kailan ka maghahabol sa asawa mo? Hanggang kailan? Paulit-ulit na tanong niya sa kanyang sarili at napasandal siya sa nakasarang elevator. 3 araw na. 3 araw na siyang nanatili sa islang to para makausap ang asawa niya at 3 araw na siyang iniiwasan ito at hindi niya malaman kung bakit malaki ang galit ito sa kanya. Pero hindi siya susuko at pipilitin pa rin siya nitong kausapin. Nandito na siya at nahanap niya ng asawa niya. Ngayon pa ba siya susuko? Ngayon pa ba naabot kamay na niya to? Hindi kita susuko, Anjay. 2 taon din kitang hinanap at di ko yun basta-bastang itatapon dahil ang galit ka sa akin. May kasama akong bagong kaibigan. Sabay-sabay na napaangat ng tingin ang mga lalaki kay Prem. Kasama nito si Ellie at Sarita Sally, ang hotel clerk. Napaismed si Resh at napangisi naman ng iba. Walang emosyon, tumingin lang sa ibang direksyon si Jay. Total naman, kilala na ninyo sila, right boys? Yeah. Parang walang sagot naman ang mga to. Maliban na lang kay Jay pero ramdam pa rin ni Jay ang mga matang nakamasid sa kanya at naiilang siya. Pakiwari niya matutunaw siya sa paraan ng pagtitig nito at di na nga niya napigilang mapatingin sa may-ari na mga matang napatitig sa kanya. Bahagya pa siyang napakislot na masalubong niya ang tingin ni Ellie at di nga to nag-iwas ang tingin sa kanya. Bagkos dumaban pa to sa pakikipag eye-to-eye contact niya rito. Hindi alam ni Ellie kung ilang minuto ba silang nagtitigan ni Jay at pareha silang nag-iwas ng tingin nang sitahin sila ni Prem. Grabing eye-to-eye contact na yan, guys. May chemistry pa at feeling ko maglalabas kayo ng powers. Walang kaabog-abog na sambit ni Prem. Oo nga, nakangiting segunda ni Sally, ang bagong kaibigan na nakilala niya lang kanina. Kaibigan to ni Prem at katulad ng first impression niya kay Prem, ganon din naman ang nararamdaman niya para kay Sarita. Nga lang para medyo tahimik to at seryoso. Di katulad ni Prem, medyo playful to, pero magaan naman kausap. Nagulat nga siya nung bigla siyang hilahin nito pupunta sa cottage ni Jay at wala rin naman siyang choice kundi magpatianod na lang. Isa pa malaking bagay to sa kanya dahil malalapitan niya ang kanyang asawa. Kahit malamig ang pakikitungo nito. Well, di naman siya kinakausap ito at pinagtatabuyan lamang siya. Ano meron sa inyo, guys? Tila inosenteng tanong ng kaibigan ng asawa niya na si Bunker. Medyo palabiro ito at kung umakto'y parang inosente talaga kahit may alam naman ito. Ang ganda ng atmosphere, right? Simpatikong saad naman ni Oben. Nakatutok lamang to sa cellphone nito at may pinipindot-pindot. Puro kayo kalokohan, boys. Babalik na si Ellie sa Manila so we decided a campaign bonding. Do you want to join with us, boys?
Tanong ni Prim at kinagulat niya ang pagsabi nitong babalik na siya sa Maynila. Tinignan niya ang bago niyang kaibigan at kumindat lang ang dalaga sa kanya. Para bang sinasabi nitong sakyan mo na lang ako, kaya hinayaan niya lang to sa gusto nito. Kung babalik siya sa Maynila, bakit di na lang ngayon? Bakit kailangan pa niyang mag-campaign? Walang gatol na tanong ni Jay at tumuli ng tibok ng puso niya. Maya-maya may kung anong kumurot sa puso niya. Ganon na ba kaatat ang asawa niya na gusto na nitong umalis na siya sa isla? Bakit pa ang laki ng galit ito sa kanya? Gayong sa pagkakaalala niya wala siya nagawang kasalanan para magalit ito ng ganon. Ganon ka ba kaatat para umalis na ako dito sa isla mo? Ano bang meron dito at nagtatago ka? Biglang sabi niya at di na napigilan ang pag-iinit ng ulo niya rito. Excuse me, hindi ako nagtatago. Sagot nito at gumalaw-galaw ang panga nito. Senyales na galit ito sa kanya. Kaya't simpatikong natawa siya. Naiinis siya sa ugali ngayon ng asawa niya. Hindi ito ang Jay na kilala niya. Ibang tao to para sa kanya. Ano bang tawag mo sa pag-iwan ng pamilya mo? Kung di ka nagtatago rito, bakit di ka namin mahanap-hanap sa kasulok-sulukan ng mundo? Aniat nawala ng emosyon ng mukha niya. Kung galit to sa kanya, mas malaki na ang galit niya rito. Pagod na talaga siyang intindihin to. Ano yun? Nagbabakasyon ka lang ditong 2 taon. Uuwi ka lang sa amin kung kailan nagkawatak-watak ng pamilya natin? Mariin ang bawat katagang lumalabas sa bibig ni Ellie at kumukulo na talaga ang dugo niya rito. Napatayo si Jay at tinapunan siya nito ng masamang tingin. Matapang na sanilubong naman niya ito. Hindi siya takot dito dahil mas nangingibabaw na ang pagkainis niya sa ugali nito. You are such a childish. Anong akala mo sa kasal natin? Isang laruan lang na pwede kang umalis nang di nagpapaalam sa akin? There! Napataas na ang boses niya at wala na siyang pakialam sa mga kaibigan nito na tahimik lang nanonood sa kanila. Umakbang papalapit sa kanya si Jay pero bago pa to makalapit sa kanya, nahila na to ni Naonyo at Orip. Masyado kayong hot, ani Orip. Game kami sa bonding nyo, girls. Prim, anong oras? Oreo ask Prim. Mamayang 5 ng hapon tayo. Ako nang bahalang maganda para sa kakailanganin natin. Let me help you. Pagbabolontary ni Rek at tumayo ito. Napasingap naman ang iba at lalo nagulat si Prim. Parang may something kasi sa dalawang ito at hindi yan matukoy-tukoy ni Ellie. Nawawala na rin ang tense sa pagitan nila ni Jay. Nabawasan ang pag-iinit ng ulo niya at tinapunan pa niya ng tingin si Jay na inakay na ng mga kaibigan nitong umalis. Come on, Elle. Sumama ka na lang sa akin. Hinila na siya ni Sally at napabuntong hininga na lamang. Nakumagat ng dilim sa kalangitan. Tahimik at payapa na ang lugar. Nasa kagubatan sila ng Black Island. Hindi to kalayuan sa hotel at may 30 minutong paglalakad. Makakarating na sila pabalik sa hotel. Walang ilaw pero nagsindi sila ng apoy at ginawang bonfire. Nakaupo sila ng pabilog. Katatapos lamang nilang kumain ng hapunan nila at kasalukuy na sila nagkukentuhan habang umiinom ng iba't ibang alak at may barbecue pa. Magkatabing nakaupo sina Ellie na pinagigitnaan niya, sina Prim at Sally. 3 lang sana silang babae pero nadagdagan pa ito ng 3. Magkatabing nakaupo si Jay at ang kasama nitong babae. Ang 2 babae naman girlfriend niya ni Bunker at Resh. Hindi niya mapigilan ang pagdahan nang tingin niya ang babaeng kaakbay ng kanyang asawa. Kanina pa ito naglalampungan. Galinganin niyang hilahin ang mahaba nitong buhok at itulak ito palayo kay Jay. Pero pinigilan niya ang sarili niya at ang alak na lang ang pinagdiskitahan niya. Panay ang inom niya sa alak at nakailang beses na siyang uminom noon. Hindi man lamang siya nalalasing. Mataas ang tolerance niya sa alak at di na talaga siya tinatablan pa ng alak. Ni hindi man lamang siya nahihilo basta't mainit lang na tila nag-aapoy ang katawan niya. Magsasalin pa sana siya ng baalak sa baso pero may kamay na kumuha noon sa kanya at ito na ang umubos ng laman ng alak. El, alkoholik ka pa rin? Tanong ni Sally sa kanya kaya tiningnan niya ang dalaga. Namumula na ang pisngi nito at mukhang marami na rin ang nainom nito. Mga babae talaga. Ang lakas ninyong uminom ng alak. Komento ni Rek na matamang nakatingin kay Prim. Napaismed si Prim sa sinabi nito at inalok naman ito ang baso kay Bunker. Isa pa nga, Bunker? Sure, beautiful. Nakangising sabi ni Bunker at ang hudyo. Sinalin nito ng alak ang baso ni Prim. That's enough. Anirek at inagaw nito ang baso ni Prim.
Nilapag sa damuhan pero kinuha naman yon ni Onyo. Pasimple ka pa, Rek. Halatang may care ka naman kay Manager Prim. Onyo said and he grinned. Yeah, right? Labas sa ilong na saad ni Rek. Napakisot pa si Ellie na may sumipa sa paa niya at na mapagsinong pangahas na sumipa, napairap siya rito. Ang babae lang naman ang asawa niya. Shell Ramiro ang pangalan ko. Kaibigan ko ang mga lalaking kasama natin. Nakangiting sabi nito at bakit ba siya kinakausap nito? Kaibigan lang ba? Nakataas pang kilay na tanong niya rito at napatawa to sa reaksyon niya. Yeah, dagling sagot nito at saka sumimsim ng alak sa baso nito. What about you, Bunker? Bagong girlfriend mo ba yan? O joke na tanong naman ni Prem kay Bunker. Hell no, hindi ko siya boyfriend ha. Defensive na sigaw ng babaeng katabi ni Bunker at tinanggal pa nito ang braso na kaakbay sa dalaga. Cool! Sabay-sabay na sigaw ng mga kasama nila. Sobra ka naman sa akin, baby. Masyado kang defensive tapos para nandidiri ka pa sa akin. Ani Bunker na tila nalulungkot pa. Siniko nito ng katabing babae. Hindi naman talaga. Kanina lang tayo nagkakilalang pervert ka. Nakataas kilay na sambit pa nito. Nice! May bagong pangalan ka na. Bunker? Nakangising komento ni Onyo at tinaas lamang nito ang middle finger nito. Ano bang nagawa ninyo sa kaibigan namin, Miss? Tanong ni Woben at nasa pang ibabang labi nito ang mga daliri. Kinunan niya ng litrato at naka-underwear lamang. Sagot nito at may bahid ng pagkainis pa. Oy, hindi porket nakunan kita ng litrato nagkaganon. Pervert na ako, babe. Professional photographer ako at na-appreciate ko lang ang magagandang views. At sa mga oras na yun, ikaw na ang pinakamagandang view na nakita ko. Nakangiti ang depensang saad ni Bunker. Pero may pilyo sa mga labi nito. Whatever. Sabi na lang nito at inirapan pa ang binata. Natawa si Ellie sa kakulitan ng dalawa. Parang may love story nang magaganap sa mga to. And so, right? Sally asked girl. Yeah. Anong ginagawa mo sa kagubatan ng isla? Exploring? May iksing sagot nito. At that time, nag-self-bonding naman si Bunker. Segunda ni Onyo. Yeah. Sabay sagot ng dalawa at natigilan pa ang mga to. Nice, let's have a game. Napatingin naman sila sa katabi ni Resh. Si Lucas, kaibigan din na ito. What game? Bored na tanong ni Jay. Parang gano'n lang to na nagsasalita. Spin the bottle. Nakangiting sagot nito. That's common. Magkasabay na komento pa ni na Orip at Rek. Yeah. Pagsisigunda naman ni na Sally at Resh. No, maganda to, promise? At tinaas pa nito ang kanang kamay na tila nangangako sa kanila. Luma na ang larong yan. Ano maganda ron? Masungit na tanong ni Prem at tumiirap lang to na ginantihan naman ni Prem. I agree the game. Shell commented. Hindi to truth or dare. It is sad or happiness. Ispin lang ang bottle at pipili ka lang ang sad or truth. Magkukwento ka tungkol sa buhay mo, either sad or happiness. At kung di ka magkukwento may punishment, dare naman yun. Pagpapaliwanag ni J at napapalakpak si Sally. Bet ko na yan. Masayang bulalas nito. Mukhang exciting, komento ni Bunker. So, let's start. Sinimula ni J paikutin ang bote ng alak at kay Bunker ito unang tumutok. Mahinang napamura pa ang binata at tawang-tawa naman ang katabi nitong si Ensha. Buti nga sa'yo. So Bunker, sad or happiness? Excited na tanong ni J at mabilis sinagot nito ng sad. Really? May sad story ka? Mapanghusgang tanong ni Ensha kay Bunker at ngumisi lamang ito. Humugot ng buntong hininga si Ellie dahil nakakaramdam siya ng antok. Pero gusto pa niyang sumali sa laro ng mga ito. Well, kasama naman siya, di naman siya killjoy. Magpapaalam na lang siya kung hindi niya na mapigilan ang antok niya at may tent naman sila para makapagpahinga. My sad story is, hindi ako nakascore kay babe. Nakangusong pagkukwento ni Bunker at nasapok ito ni na Oben at Rek. Tumayo pa talaga si Rek para mabatukan nito si Bunker sa ulo. Mas sumaba pa ang uso ng binata at natawa na ron si Ellie. Nag-enjoy siyang panoorin ang mga ito. Hindi niya akalain na may pagkasaltik at childish ang mga kaibigan ng asawa niya. Puro professional ang mga to at seryoso sa buhay. Nga lang pala, playboy ito. Wala pang babaeng nakakapagpatino sa mga to. Ngunit alam niyang darating din ang araw na yon. Mararanasan din ng mga to kung paano magmahal. Natigil lang ang pagtawa niya na mapatingin siya kay Jay na matamantong nakatitig sa kanya. Tila nakaramdam siya na hiya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Napayuko siya at napakurap-kurap pa siya.
Where is the sad of that, Bunker? Prim asked Bunker at natatawa pa to. Sad? Nalulungkot ako ron kasi hindi ko nakuha ang gusto ko eh. Binato naman ni Orip si Bunker ng paa ng manok at tumama to sa matangos na ilong ng binata. Kaya halos lahat sila ay napatawa, maliban na lamang sa kanya nang umiti na lang. Para nahihiya na kasi siyang tumawa, gayong madalas nga ang pagtitig sa kanya ni Jay. Feeling nga niya crush niya ito at nahihiya siya. Nailang din siya sa presensya nito. Pervert? Nagsimula ulit ang laro nila. Inikot ni Bunker at tumutok ito kay Sally. Umikot naman to kay Shell, Resh, Orip, Oben, Prim, Onyo, Eberjay, Rek at Jay. Si Jay naman ang tatanungin ng sad or happiness at tayong siya na lamang hindi pa natutukan ng bote. Sad or happiness? Tanong ni Rek at may pilyong ngiti pa ito. Happiness. Dagling sagot nito at inisang lagok ang bote ng alak. Go on. Eberjay? I lived here for almost 2 years and I can say, saglit na huminto ito at sinulyapan pa siya. I'm happy for choosing to live my miserable life in Manila. And, he added. Lumukot ang katamtamang makapal na kilay ni Ellie at nainis siya sa sinabi nito. Tila ay pinapahiwatig nito na may nangyaring hindi maganda sa kanila. Miserable life? Really? Saan doon ang miserable mong buhay? Lakas loob na tanong pa niya kay Jay at tumaas ang kilay nito. Hindi siya nagpatinag sa malamig na mga mata nito. Being married with you was a mistake. Walang gatol na sagot nito at sumikip ang dibdib niya. Parang wala lang dito sabihan ng mga iyon. Siya nga halos kapusan ng hangin dahil sa pagsikip ng dibdib niya. Walang buhay na napatawa siya at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Mistake pa lang maiksalto sa kanya at naging miserable pa nga ang buhay nito. Gayong siyang nakaranas sa miserableng buhay at halos mabaliw-baliw siya sa paghahanap dito. Di ba nito alam na nung nawala ito ay parang kalahati ng buhay niya ang namatay? Araw-araw at gabi-gabi niyang itinatanong na sa kanyang sarili kung bakit nga ba umalis ang asawa niya. Bakit siya nito iniwan? Bigla itong naglaho at parang bula na tila hindi mahanap-hanap. Hindi ba nito alam ang daming hirap ng pinagdaanan niya para lang mabuhay siya na wala ito? Hindi ba nito alam ang kalagayan niya nang pinagbubuntis pa lang ang anak nila? Ang panganganak niya na hindi niya kasama ito para pawiin ang hirap at sakit na nararamdaman niya ng mga oras na iyon. O bigyan man lang siya ng lakas. Di ba nito alam ang lahat-lahat na nangyari sa kanila? Total ako na lang ang hindi pa natututukan ng bote, turn ko na ngayon. Sad. Walang buhay na sambit niya. Nakiramdam ang ibang kasama nila at tahimik lamang din ang mga ito. Naghintay sa anumang sasabihin niya. Alam niyo ba ang pakiramdam na nag-iisa? Pagsisimula niya at di siya binawi ang tingin kay Jay. Malamig na malamig ang mga matang nakatitig sa kanya. Yung pakiramdam na halos ipasan sa yung problema ng buong mundo. Ang hinanakit at hirap. Alam niyo ba ang pakiramdam ng bigla-bigla iiwan ka ng taong mahal mo? Na mawawala na lang parang bula. Ni hindi man lang nagpaalam. Alam niyo ba ang pakiramdam na halos buong buhay mo? Lumaban ka para sa digmaang alam mong ikaw lang at sarili mo lang makakaligtas sa kapahamakan? Mahabang litanya niya at dinig na dinig niya ang sunod-sunod na pagbuntong hininga ng kasamahan nila. Yung kasangga mo sana sa buhay, hindi ka sinamahan sa paghihirap mo. Yung mag-isa mong hinarap ang mababigat na suliranin na sana kasama mo siya pero hindi. Napakamakasarili niya at hindi man lang inalala ang mangyayari sa iniwanan niya. Yon ang nararamdaman ko. Yung wala akong kasangga para lumaban sa gitna ng buhay at kamatayan. Aniya at dumaos-dos sa mga luha niya na kanina pang gustong bumuhos. Ramdam niya ang pagbabago ng atmosphere sa pagitan nilang lahat at matapang lang ang mga tingin kay Jadel. Nagtagis ang bagang nito at unti-unti nababasa niyang dalawang emosyon sa mga mata nito, pagsisisi at sakit. Anong gusto mong palabasin? At bakit mukhang ako pa ang may kasalanan? Tanong na Jay sa kanya at kung ano man ang emosyong nababasa niya kanina ay bigla rin tong naglaho. Napatayo si Ellie. Akala ng kasamahan niya susugurin niya si Jay. Lalo pa nakakuyumlawang kamao niya. Pagod na ako, gusto ko nang matulog. Walang emosyong pagpapaalam niya at di niya pinasagot ang iba dahil dagli siya naglakad palayo sa mga ito. Doon sa loob ng tent nila, umiiyak lang siya ng umiyak. Early in the morning, sabay-sabay na silang bumalik sa hotel. Iniwasan na rin ni Elling mapatingin kay Jay. Lalo pa ngang magkatabing naglalakad ang mga to.
Tila naman naririnig niya ang pusong mawawasak at paulit-ulit na sinugatan. Nagsiselos siya. Nagsiselos siya kay Shell. Now she's wondering kung ano ba talaga ang status ng dalawa. Sweet to at mukhang close talaga ang mga to sa isa't isa. Kaibigan? She doubted. Mas mukha itong may relasyon. Ilang minuto lang nakalipas, narating na nila ang hotel. Dumiretso sila kaagad sa cottage. Para daw sabay-sabay na silang kumain ng breakfast, ang sabi ni Prem. Aayaw sana siya dahil mas gusto niyang magpahinga. Lalo pa nga masakit sa matang makita niyang kanyang asawa na may kayakap na ibang babae. Well, hindi lang sa mata. Pati puso niya'y nadudurog at tila wala naman talagang pakialam sa kanyang asawa niya. Malaki nga talaga ang galit ito sa kanya, kaya ayaw niya makipagbonding kasama ang mga to. Pero hindi siya sinang-iyon ni Prem at lalo pa na di siya nakatanggi dahil mapilit ang dalaga. No choice siya. Ilang minuto pa at tahimik na silang kumakain ng agahan nila. Sobrang tahimik naman, Prem commented and Sarita chuckled. Para tayong namatayan, Eberjay said. Na, I like it better. Mas behave, mas makakapag-isip ako ng maayos. Ensha said, Your life is so boring, Bunker commented at inirapan lang to ni Ensha. Cat got my tongue out. Kung may kasalanan ka sa isang tao, nakaka-guilty na magsalita. Makahulugang sambit ni Rek. Good for you then, ani Prem. Ano? Napatingin si Ellie kay Oben nang magsalita ito. Tila nahihiya pa. Is that Paolo and Gaspar? Ladonio asked and he even pointed his finger for the other cottage. Gaspar? Manghang tanong naman ni Eberjay at kilig na kilig pa. You know Gaspar? Tanong ni Orep kay Eberjay. Yeah, he's my longtime crush since grade school. Ang kaso hindi naman ako niyan mapansin-pansin. Malungkot na wika nito. May kasama siyang girls, ani Bunker. Kilala ko ang isa sa mga babaeng kasama nila. Walang emosyon na wika ni Onyo. Who? Kunot noong tanong naman ni Jay at parang doon lang to nagsalita. Tahimik lang kasi to kanina. Siya ang kontrabida sa buhay ko. Walang emosyong sambit ni Prem at nagulat pa ang kasamahan nila. Ha? Tila inosenteng ani naman ni Bunker. She's the reason why Rush is in pain at di man lang ako sinagot ng gunggong yung kaibigan na yan. Ani Prem at ginusto pa nito si Resh na tulala na naman dahil nakita nito ang first love. Can't move on. Sa ganda ba naman ni Anne? Oben said at nag-twinkle-twinkle pa ang mata niya habang nakatanaw sa kabilang cottage. She looks like a living doll, Rex said with amusement written all over his face. Yes. Sigonda ng mga lalaki at pati si Jay sumang-ayon pa talaga. One thing she found out na kalapit na sa direksyon nila ang pinag-uusapan nila. Oh my God, Jay? Masiglang sabi ng isang magandang babae na si Anne. Sa boses nito nahihimigan niya ang saya at kilig. Well, yon ang obserba niya sa dalaga. Bago pa makapag-react si Jay, sinunggaban na nito sa halik sa labi ng dalaga at kumulo ang dugo ni Ellie sa ginawa nito. How dare her kiss her husband in front of her sight? How dare she is? Kung galit na galit siya ngayon kay Anne, napalitan din yun ng sakit at lungkot. Jay kissed him back and her heart ached. Damn it! She murmured. Here is the kontrabida, Premi commented. Napatayo si Ellie at doon na naubos ang pasensya niya. Hinablot ni Ellie ang mahabang buhok ng babae, marahas na hinila ito. Napahiyaw pa to sa ginawa niya pero wala siyang pakialam. Hindi siya bayolenteng babae at hindi nananakit sa kapwa niya, ngunit napuputol din naman ang pagpipinti niya. Ang ibang usapan na kung asawa niyang involved sa sitwasyong to. Cheer up! Dinig niyang sigaw ni Prem. Hey, stop it! Pagpipigil ng babae sa kanya. Natulala lang si Jay sa ginawa niya at natahimik ang iba pa nilang kasama. Ang dalawang lalaking kasama nito at isa pang babae, wala rin ginawa kundi manood sa ginagawa niyang pananakit sa babae. How dare you kiss my husband in front of me, you bitch? Pagalit na sigaw niya rito at sinasabunutan na niya ito. Guluhin mo na ang lahat. Sirain mo ng lahat, wag lang ang asawa ko. What the hell, who are you? Malulutong na murang tanong nito sa kanya at lumaban pa ang babae sa kanya. Ramdam niyang pagkalmot nito sa braso niya maski sa pisngi niya. Di pa natin sila pipigilan? Oben asked. For Pete's sake, nagkakasakitan na sila ng pisikal, sigaw ni Bunker. Let them, the girl deserve it. Sarita. Yeah, how dare she is? Prem added. And stop. That was a girl, Clary. Oh my God, help me! Maarting sabi nito at naiiyak na rin. Gumuho ang mundo ni Ellie nang itulak siya ni Jay palayo sa babae.
Muntik na siyang mabuwal kung wala lang nakasalo sa kanya. Yun ang lalaking kasama ng babae at kaibigan ng asawa niya. Gaspar, Jay, that's below the belt? Sigaw ng lalaki sa asawa niya. No, tama lang naman ang ginawa ko. She does not have the right to make a scandal in my territory. Bisita kong inaway niya at oo, she is my visitor too. Pero sinaktan niya ng pisikal ang bisita ko. Malamig na wika nito at nasaktan siya. That is because you hurt me emotionally. Matapang na sabi niya. Still, wala kang karapatan gawin yon and that's against my rules. With your rules. There. Sumabog na ulit siya. Wag mo akong pagsisigawan sa teritoryo ko. Mariin ngunit kalmadong sambit naman ni Jay. Then, your territory? You are such a jerk. I think you need privacy to talk. That's a good idea. No, it isn't. Ayoko makipag-usap sa babaeng walang modo. Umalis ka na. Umalis ka na rito sa isla ko. Pagtataboy sa kanya ni Jay. Umalis ka na at hindi ka welcome dito sa isla ko. Dagdag na sabi pa nito sa kanya. Wala na masasakit pa sa sinabi ng kanyang asawa kundi ang ipagtaboyan siya nito. Nauubos na nga rin ang pasensya niya. Sagad na sagad at tila doon siya nagigising. Nagising sa kahibangan niya. Nasayang ang effort niya. Nasayang ang pagpunta niya sa isla at nasaktan lang siya. Diyan ka naman magaling eh. Diyan ka magaling. Ang ipagtabuyin lang ako sa buhay mo. Ang pagtabuyin mo lang ako na walang sapat na rason kung bakit ka galit na galit sa akin. Ani at ramdam ni Ellie ang pananubig ng mga mata niya. Ngunit sinabayan pa niya ito ng mapaklang tawa. Do I need to explain my reason to you? Is it the divorce paper? Wasn't enough for you to explain? Why do I hate you? He asked and she looked at her husband, confused. Bakit mo ginawa yon? Bakit ka nakipag-divorce sa akin nang wala man lang sapat na rason? Isa sa mga katanungan ko ang pakikipaghiwalay mo sa akin. For Pete's sake, Jay, 3 buwan pa lang tayong kasal. She blurts out. Shut up! Sigaw ng asawa niya sa kanya at tuluyan ng nahulog ang mga luha sa kanyang pisngi. At dahil sa panghihina niya, nagpadaos-dos na lang siya ng upo sa buhanginan. Just tell me what you know, Jay. Nakakapagod na ang ganito. Nakakapagod ka nang hanapin. Pakiusap, sabihin mo na sa akin ang dahilan mo. Sabihin mo na sa akin ang dahilan kung bakit nakikipaghiwalay ka sa akin. Pagod na ako. Naiiyak niyang wika at napayuko na nga siya. Naguguluhan at di na makapag-isip pa na matino si Jay para lang kaming may mali, parang may nangyayari na hindi niya rin alam. Ngunit wala siyang ibang ginawa kung di ang sabihin ng katotohanan kung bakit siya nawala 2 years ago. Two years ago. Tuwang-tuwa si Jay habang may hawak siyang punpon ng bulaklak upang ibigay ito sa kanyang asawa. Isorpresa niya ito at balak niya na ayain tong lumabas. 3rd month sa rin niya bilang mag-asawa at espesyal din ang araw na ito sa kanila na kaya naman maaga siyang nag-off sa trabaho niya. And besides, siya naman ang boss kaya hindi yun naging problema sa kanya. Alauna pa lamang ng hapon at nakanda na nga ang lahat. Kaya silang dalawa lamang ang nandoroon. Ngiti-ngiti pa siyang ipinark ang kotse sa gilid ng kalsada at tanaw na tanaw niya pa ang kanilang mansyon. Akmang bababa na siya mula sa kotse niya na makita niya may puting kotse na huminto sa kanang banda ng kalsada. Bumaba doon ang pamilyar na lalaki, si Haji, ang kaibigan ng kanyang asawa, ang lalaking pinagsilosan niya at tiningid sa kaalaman niya na may gustong lalaki kay Ellie. Kahit na pinagbantaan pa niya ito, kusa pa rin lumalapit-lapit sa asawa niya. Nagtagis ang bagang niya at kumuyom ang kamao niya. Mula sa shotgun seat, bumaba roon ang bihis na asawa niya matapos tong pagbuksan ng pintuan. Halatang masayang-masaya ang kanyang asawa sapagkat hindi mapuknat-puknat ang matamis ng ngiti nito sa labi. Larawan to ng kasiyahan. Kitang-kita pa niyang maingat na inalalayan to ng lalaki na tila isang babasaging brilyante ang kanyang asawa. Huminto pa mga ito at nag-uusap. How he wished that he can hear their conversation, but he can't. Nasa loob siya ng kotse niya at nasa ibang panig to ng kalsada. One thing he found out, the man hugged his wife, and Haji caressed his wife's tummy and then he kissed her forehead too. Isa lang naisip no ni Jay, his wife is pregnant but she was cheating on him. He started the engine again and he maneuvered his car off. He went to his friend and he files a divorce paper. After that, pumunta na siya sa island at doon na natili sa loob ng 2 taon. Napahinto si Ellie at tumingala pa siya upang makita ang itsura ng asawa niya.
Nakikita niya ang butil ng luha nito at nababasa sa gwapo nitong mukha ang sakit. Nasaktan niya ang lalaking mahal niya pero di niya yun napansin. That's why I left you. But at least kinausap mo ko. Hindi yung nag-jump into conclusion ka na lang. Mali. Mali yung nakita mo. Aniya at sinabayan pa ng pag-iling. Di siya makapaniwalang yun lang pala ang dahilan nito kaya siya iniwan. Kaya pala to nagalit sa kanya. Larawan kayo ng kasiyahan. Anong gusto mong gawin ko? Manood sa asawa kong pinagtaksilan lang ako? I was hurt that time and I hate you too. Sigaw ni Jay at nakakuyom din ang mga kamao nito. Oo, inaamin kong larawan nga kami ng kasiyahan dahil buntis ako ng mga oras na yon. See? Natatawang sabi ni Jay. Pero mali naman ang naisip mo eh. Hindi naman si Haji ang ama ng pinagbubuntis ko. Hindi siya. Parang sinasabi mo wala kang tiwala sa akin, Jay. Ngayon, mas naguguluhan na si Jay. 2 years ago, we're here. Nakangiti ang wika ni Haji, ang kaibigan ni Ellie. Hinatid siya nito sa bahay nila ni Jay. Kababalik lang ito sa France at nakita nila ito sa klinik ng kapatid. Nag-offer ni ihatid siya. Gayong nalaman din itong buntis na siya at 2 months na ang baby niya. Sa nalaman ni Ellie, labis-labis ang kasiyahan niya dahil sa wakas magkakanak na sila ni Jay. Bumukas ang pintuan sa gawin niya at inalalayan pa siya nitong makababa. Huminto pa sila at matamis nang nitian siya ng kaibigan. I'm happy for the both of you, Elle. Ninong ako ha? Nakangiting wika nito at hinimas-himas pa nito ang tiyan niya. Di naman siya sa inailang sa ginawa nito dahil close na sila ni Haji. Para nakababatang kapatid na rin ang turing nito sa kanya. Salamat. Well, isa-surpresa ko to sa asawa ko. 3rd month sa rin namin ngayon bilang mag-asawa at mamaya sasabihin ko na talaga sa kanya. Masayang bigkas niya at niyaka pa siya nito. Such a lucky bastard. He uttered at napatawa pa siya. Yeah. Pero pagkatapos nun umalis ng kaibigan niya. Naghintay siya sa kanilang bahay para hintayin si Jay. Lalo pa't nakatanggap siya ng mensahe mula sa asawa niya na kakain sila sa labas. Ngunit naghintay siya sa wala. Nakatulog siyang walang laman na sikmura at kinabukasan nakatanggap siya ng envelope. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa at nawindang siya sa nakita. Nag-file ng divorce paper ang kanyang asawa. Sana kinausap mo man lang ako. Napaupo si Jay sa isang upuan na gawa sa kawayan. Nang ihina mga tuhod niya dahil sa kanyang mga narinig. Ngayong mukhang siya naman na may kasalanan. Nagkamali siya ng akala. Binigyan pa niya na masamang kahulugan ang nakita niya. Ilang araw rin nakakalipas, sinanap kita. Gulong-gulong isip ko at di ko mahanap-hanap ang dahilan kung ba't nakikipaghiwalay ka sa akin. Hindi ko matanggap at di ko lubos maisip na bigla ka naglahong parang bula. Araw-araw, gabi-gabi. Di ako makatulog at kamunti ka na ring mapahamak ang anak ko. I almost killed my daughter, Jay, our daughter. Aniya at namalisbis ng luha niya sa kanyang pisngi. Lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Jay ngunit nanatili lang siyang nakaupo at nakatitig sa asawa niya. Ngayon mas nakikita niyang sakit at pagdurusa nito. Jay, alam mo naman ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Ikaw lang minahal ko ng buong puso at ang pagtaksilan ka ang huli kong gagawin. Mahal kita at kailanman, she paused. Ikaw lang ang pupwedeng manatili dito. She added at hinawakan pa niyang dibdib niya kung saan nakatapat ang puso nito. Humugot ng malalim na hininga si Ellie. Saka siya dahan-dahang tumayo at naninimbang na tiningnan niya ang kanyang asawa. Pagsisisi ang nababasa niya sa mukha nito. Wala kang tiwala sa akin. Wala. You don't have trust and because of that, nasira ang relasyon natin sa maling akala mo. Nang dahil sa wala kang tiwala, parehas nasaktan natin ang isa't isa. Walang bahid na emosyon ng mukha niya at malamig pa rin ang boses niya. Ellie, tawag ni Jay sa pangalan niya at napatayo pa ito. Wala kang tiwala sa akin? Paulit-ulit pang bigkas niya. Mabilis naman lumapit sa kanya si Jay at mahigpit na niyakap siya nito. I'm sorry. I am so sorry, Ellie. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Umiiyak pang sambit nito. Bago pa nga siya na maging marupok ay nakalimutan ang ginawa nito sa kanya. Malakas na tinulak niya ito. Nagulat naman ito ngunit muli siyang niyakap. Please, forgive me, Ellie. I am so sorry. Hinging paumanhin ito sa kanya at napakagulhol na ito. Pero nakabuo na nga siya ng desisyon. Gusto niyang magpahinga. Gusto niyang mag-unwind. Yung walang gumugulo sa isipan niya at walang problemang kinakaharap. Gusto niyang hanapin ang sarili niya. Ubos na siya. Pagod na. Kaya gusto niyang magpahinga.
Nakakapagod ka rin na habulin, Jay. Nakakapagod hanapin ang taong ayaw magpakita sa'yo and please, hayaan mo na akong umalis sa ngayon. Naiiyak niyang wika at muli itong tinulak. Nanatili na siyang nakatayo sa harapan nito. Kung ikaw ay nagawang iwan ako, kayang-kaya naman kitang iwan ngayon. Aniya at tinalikuran na ito. Dinig na dinig pa niya ang pagtawag nito sa kanya, ngunit wala na siyang pakialam. Nasaktan na siya nito at nakuha niya ng kasagutan sa mga katanungan na gumugulo sa isipan niya. Nalaman niya ng dahilan at mas nasaktan pa siya, lalo sa nalaman. Ang malaman na walang tiwala sa kanyang asawa niya. Yun ay yata ang pinakamasakit na pangyayari sa buong buhay niya. Hindi ito naging patas sa kanya. Siya, binigay niya ng buong buo ang tiwala niya sa asawa, pero hindi ito. Nagmamadaling bumalik siya sa hotel, ngunit napahinto rin siya na mahagip ng mata niya si Esther, ang pinsan ng kanyang asawa. May kasama tong lalaki. Isa si Esther, ang taong pinuntahan niya noon upang hanapin ang kanyang asawa, ngunit di siya tinulungan nito. Sinabi lang nito na hayaan na raw si Jay dahil batid daw nitong masaya ang kanyang asawa sa kung saan man to nagpunta. Siguro napansin nito na may nakatingin sa kanya, kaya napalingon to sa gawin niya. Nalalaki ang mga matang tiningnan siya nito. Gulat na gulat to sa kanya. Naglakad to papalapit sa kanya at may pagkabahala sa itsura nito. Ellie? Sambit nito sa pangalan niya at binigyan niya ng mapait ng ngiti ang pinsan ni Jay. Simulat sa Paul, alam mo talaga kung nasan si Jay, pero di mo sinabi sa akin. Pinagkait mo pa yon, alam mo naman na nangyari sa akin. Matapos akong iwan ng asawa ko, di ba? But bullshit. Pare-pareho kayong mga walang puso. Galit na sabi niya at iniwan niya na tong nakatulala. Nakahanda ng bagahe niya at uuwi na siya sa Maynila. Total naman nakuha niya ng kasagutan mula kay Jay. Ang mga katanungang matagal nang gumugulo sa isipan niya. Minsan talaga kailangan mong lumayo mula sa mga taong mahal mo dahil sobra-sobra ka na nasaktan. Pakiramdam mo mabigat lagi ang problemang nakapasan sa mga balikat mo. Hindi niya masisisi si Jay kung bakit to lumayo sa kanya. Kung bakit kasi nakita sa rin ito ng sa ganong ayos pa. Ngunit ang kinagagalit ng puso niya ay ang pagbibigay ng masamang kahulugan sa eksena nakita nito. Dilingid sa kaalaman niyang pinagsasilosan to ng kanyang asawa, pero matalik na kaibigan niyang binata at di naman sila nagkaroon ng relasyon bago niya nakilala si Jay. At alam niya rin ang nangyari sa kaibigan niya nang iwan siya nito ng fiancé para sa promotion nito bilang doktor at makapag-aral sa ibang bansa. Ngunit di pa man to nakakapagtapos at wala pa isang linggo, namatay na ang fiancé nito. Aalis ka na? Nagulat siya sa tanong na yon ni Jay. Tiningnan niya ito. Kung dati-dati galit to sa kanya, ngunit ngayon tila naging bata to sa takot na iwan ng nanay nito. Uuwi na ako. Malamig na sagot niya at naglakad na siya papunta sa yate niya. Ellie. Mariing napapikit siya ng mata at humugot ng malalim na hininga. Let me go, Jay. I'm sorry. Kung sana nakukuha ng isang sorry ang isang bagay, maayos sana ang mundo ngayon. Wala sanang magulo at wala sanang nasasaktan ngayon. Aniya tuloy niya nang iniwan doon, si Jay. Sorry? Ganoon naman lahat ng mga tao nagkakasala sila. Akala nila ayos ng isang sorry pero hindi. Wala pa tong katumbas na sakit na sila mismo ang dahilan. Di lahat ng kasalanan nakukuha sa sorry. Jay is now in the front of the door, kung saan ang ward ng kanyang anak. Mabilis ang tibok ng puso niya at ilang beses na ba siyang napahagot ng malalim na hininga. Hindi niya na mabibilang. Kinakabahan lang siya pero may pagkasabik din siyang nadarama. Muli, napabuntong hininga sa Jay bago niya napagdesisyonan pumasok. Nanginginig ang mga kamay niyang pinihit ang doorknob, saka niya to tinulak pabukas. Kung kanina napakabilis ng tibok ng puso niya ngayon, mas dumoble pa yata ng tuloy niyang makita ang isang batang babae na nakaupo sa hospital bed nito. Di pa man niya to nakikilala, tila alam na ng puso niya na ito nga ang anak niya. Jay, ikaw ba yan, anak? Salubong sa kanya ng mommy niya. Mommy! Nangilid ang mga luha ng kanyang ina nang yumakap to sa kanya. Sobrang higpit at ramdam niya ang pangungulila nito sa kanya. Anak, saan ka ba nagpunta ha? Pinag-alala mo kaming lahat. Ani ng kanyang ina at niyakap na lang siya nito. Pabalik, hinagod niya ang likod nito. I'm sorry, Mom. Sobrang mo kaming pinag-alala, anak. Ang tagal ka naming hinintay at pinapahanap ka talaga namin. Patuloy lang sa pag-iyak ang kanyang ina at nangako ang tingin niya sa batang babae. Tahimik lang tong nakaupo at titig na titig sa kanya. Parang little girl version niya lamang ang bata. May inosenteng mga mata.
Kumalas ang mommy niya sa pagkakayakap sa kanya. Hinila siya nito sa braso. Lumapit sila sa bata. Yoya? Tawag ng maliit na boses sa lola nito, pero may paglalambing sa tono. Jane, apo ko. Yat po, Yoya? Tanong nito na hindi pa tuwid ang pagsasalita. Yes, Lola. Who do we have here, apo? Umupo ang mommy niya sa gilid ng hospital bed at tinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Yoya? This is your daddy, Jane. Bumalik na ang daddy mo sa atin? Naiyak na sad ng ginang at maski si Jay, tila maiyak din na sa wakas nakita niya na ang kanyang anak. Ngayon malaki ang pinagsisihan niya. Ngayon masasabi pa ba niyang pinagtaksilan siya ng kanyang asawa? Ay ang anak na nga niya ang proof na sa kanya lang talaga ang bata, na anak niya talaga ito. Magdududa pa ba siya? Minsan talaga maraming namamatay sa maling akala. Daddy? May daddy, Yoya? Peyo atan po mami ko. Di ba po sabay siya mami ko? Kurot noong tanong nito and that made him chuckle. Umupo siya sa kabilang gilid ng kama nito at napatingin sa kanya ang kanyang anak. Ikaw po ang daddy ko? Tumangutango siya at inangat ang kamay pang haplosin din ng pisngi nito. Sobrang lambot. My daughter, how are you baby? Tanong niya at ngumiti lang ito sa kanya. Sobrang lambot ng pisngi nito. Ang ngiti nito'y parehas din sa mommy nito. Ayot yang po si Jane, daddy. Ikaw po talaga daddy ko? Paninigurado pa nito at nagsunod-sunod ang pagtango niya. Ahag mo po, Jane. Cute na sambit pa nito at yan nga ang ginawa niya. Ganito pala ang pakiramdam na may anak ka. Ganito pala ang pakiramdam na may yakap ang sarili mong anak. Masarap sa pakiramdam. Ngayon, pinagsisihan niya na ang pangiiwan sa pamilya niya. Na hindi man lang niya nasaksihan kung paano maglihi ang kanyang asawa at wala siya ng mga oras na mga anak si Ellie. Alam niyang nahihirapan ito and he is a big jerk. Huwag ka na pong mag-gaif, daddy ha? Dito ka lang po sa tabi ni Jane. Pakikiusap ng kanyang anak at sinubsob pa nito ang mukha sa dibdib niya. Yes, baby. Hindi na aalis si daddy. Hindi na kita iiwan. That is my promise, baby. You daddy ko? Natatawa siya sa sinabi nito at tinahaplos lamang niya ang buhok nito. I love you more, my baby. 3 araw lang dapat mananatili ang apo ko sa ospital anak pero hindi rin siya pinayag ma-discharge dahil inaapoy ng lagnat sa Jane. Pagkakwento ng mommy ni Jay. Hindi niya akalain na mangyayari ang aksidenteng yon sa kanyang anak. Mabuting at di naman to napuruhan dahil yakap-yakap to ng yaya. Hindi na ba kasamang asawa mo, Jay? Tanong nito at may kung anong bagay ang bumuon sa puso niya nang maalalang kanyang asawa. Nauna po siyang umalis, Bob. Hindi po ba siya nagpunta rito? Tanong naman niya pabalik sa ina. May pag-aalala sa kanyang boses. Umiling ito. Simula na malaman niya kung nasan ka na, hindi na siya nakabisita pa rito. Nakita na ba kayo, anak? Opo, ma'am, pero mukhang galit siya ngayon sa akin, ang asawa ko, dahil sa nangyari sa amin. May panghihinayang nasabi niya at napapasabunot sa kanyang buhok. Nang umalis ka, siya lahat ng umako sa lahat ng bagay na iniwan mo. Sobra siyang nahirapan, anak. Halos wala siyang pahinga sa pagpapatakbo sa negosyo mo. Alam mo bang muntik nang makunan si Ellie, anak? Hindi yata yung tumigil sa paghanap sa iyo eh. Hindi siya umasang babalik ka pa kaya siya ang gumawa ng paraan para mahanap ka lang, anak. Hindi yun sumuko. Hinalungkad na noon ang buong mundo, mahanap ka lang. Di mo alam gano'n nahirapan ng asawa mo, anak? Alam ko po, Mom. I'm sorry. 2 weeks later, kumunot ang noo ni Jay ng malakas bumukas ang pintuan ng opisina. What the? Hi, Jay! Sabay-sabay nabati ng mga kaibigan niya. Sina Bunker, Snyder, Azam, Hans, Rek, Orep at Paulo. Sina Oben, Onyo, Resh at Tesperos ang wala rito. What are you doing here? At nagsabay-sabay pa kayo? Malamig na tanong niya sa mga ito. At ang mga gago ay walang hiya-hiyang umupo sa sofa niya. Welcome back, Jay. Sabay-sabay na sambit ng mga ito at napabuntong hininga siya. What are you guys doing here? May trabaho pa ka nakakadistorbo kayo sa akin? Aniya pero di siya pinansin ng mga kaibigan. Marahas na napabuga siya ng hangin sa bibig. Talagang napakakulit din ng mga kaibigan niya. Nasa kalagitnaan siya ng trabaho niya at eto nga, bigla siya nagkaroon ng busita.
Isang buwan na nakakalipas since bumalik siya na Maynila. Siya na ulit ang humawak sa negosyo niya. Ang hotel. May branches sa iba't ibang bansa na hindi lang dito sa Pilipinas at masasabi niyang napakahusay ng asawa niya sa pagpapatakbo nito nang bigla siyang nawala. Or rather, lumakas na lang dahil ang kala niya talaga pinagtaksila na siya ng asawa niya pero siya yata ang nagkamali. Sa ngayon, hindi pa nga niya nakikita at nahahanap si Ali. Ganito naman pala ang pakiramdam ng mawala bigla sa iyo ang mahal mo sa buhay. Wala kang ideya kung saan siya nagpunta o nasa mabuting kalagayan ba siya o ano. Nararanasan niya na ngayon ang pakiramdam noon ng asawa niya. Where are you, honey? Umuwi ka na, please. Promise this time magtitiwala na ako sa'yo. Umuwi ka na at best na kita. Nagsisisi na ako. 5 buwan na nakakaraan simula nang umalis ako mula sa island. Oh well, bumalik ako sa islang yon na hindi na nalaman ng asawa ko. Di dahil babalikan ko siya, ang kapal niya. Siya nagkasala sa akin tapos babalikan ko pa siya. I heard from his staff na bumalik na nga siya ng Maynila. Nakibalita lang ako from his mom kung ano ba ang ginagawa noon ni Jay. And my mother-in-law said, pinapahanap daw ako ni Jay. Yung mga ginawa ko noon sa kanya, siya naman gumagawa noon para sa akin. Ngayon alam na niya ang pakiramdam na wala ako. Mararamdaman niya ang sakit na nooy tinitiis ko. Mararamdaman na niya kung paano ko halos mabaliw sa kakahanap sa isang tao. My husband deserves that anyway. Di rin nakaligtaan sa aking kaalaman na masayang-masaya na ang anak namin na finally nakita niya na ang daddy niya. Gusto ko man makita ang reaksyon ng anak ko, hindi pa po pwede. Maghihintay lang ako ng oras na handa na ako. Na wala na akong nararamdaman pang hinanakit sa dibdib ko. Na muli akong magpapatawad at masasabi ko ngayon, handa na ako. Handa na akong tanggapin ulit sa buhay ko. Ganoon naman talaga kapag mahal mo ang isang tao. Handa kang magpatawad. Kahit ano pang kasaranang nagawa sa'yo, kaya mo magpatawad kasi mahal mo. Mahal na mahal mo. Tanggap mo ang kamalian niya. Tanggap mo na hindi siya perpekto at di lahat ng tao hindi nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali sa isang bagay. Pero kung di mo kaya magpatawad, hindi ka naman sasaya eh. Pumasok ako sa loob ng mansyon namin. Yes, umuwi na ako sa amin. To fix our relationship, alam ko naman na nagsisisi na si Jay. Dahil kung hindi, hindi niya ako hahanapin. What do you want to eat, baby? I'll cook. Honey? Ellie! Napalingon ako na marinig ang boses ng asawa ko. Namimilog ang mata niya. Napaawang pa ang mga labi. Buhat-buhat niya ang anak namin na ngayon parang inaantok pa. Ang cute niya. Oh God, is that you, honey? Di makapaniwalang tanong niya sa akin at di man lamang kumurap. Natila ba akong gagawin niya ay mawawala akong bigla. Isang malapad na ngiti ang ginawad ko sa kanya at binitawan kong maleta ko. Tsaka ako tinaas ang 2 braso ko. Open arms. I'm home. Nakangiting sabi ko at nakita ko ang pagtulo ng mga luha niya. Malalaki ang mga hakbang na nilapitan ako. Tsaka ako mahigpit na niyakap. Yakap na may pagmamahal. Ramdam ko na na-miss na nga ako. Dad, Mommy! Masayang bigkas ni Jay na makita ko at yumakap din sa akin. Tuwang-tuwa siya. Naramdaman ko naman ang paghalik sa akin ni Jay sa noo ko at mas sumigpit pa ang yakap niya sa akin. Natila ba ayaw niya akong bitawan? Ilang saglit pa'y narinig kong paghikbi niya na ikinagulat ko. Jay? Nag-aaral lang sambit ko sa pangalan niya. I'm so sorry, honey. I'm sorry. Hinging paumanin niya sa akin at sinubsob ang mukha niya sa leeg ko. Naramdaman ko ang pamamasa doon dahil sa mga luha niya. Yumugyog din ang magkabilang balikat niya pero mahigpit pa rin ang pagkakakarga niya sa anak namin. Ang isang kamay ni Jay nasa ulo ng daddy niya at kunot noong tiningnan niya ito. Hinagod kong likod ng asawa ko at maski ako, nahawa na rin sa pag-iyak niya. I can feel his pain too. Kung san-san kita hinanap, honey, I am so sorry. I'm sorry. Basag ang mga boses niya nang sambitin niya iyon. Shhh! Tahan na nga. Ayos na yun, pinapatawad na kita. Wala na yun. Pangaalo ko sa kanya pero pumiyok naman ang boses ko. Hinalikan ko ang pisngi niya pero di pa rin siya tumatahan. Mas lumalakas ng pag-iyak niya. Napangiti ako na makita ang reaksyon ni Jane. Nangilid na rin ang mga luha nito at marang hinahaplos na rin ang buhok ng daddy niya. Don't leave me again, please. Para kung pinapatay nang di kita mahanap.
Ngayon alam ko na ang naramdaman mo. Noong ako naman ang nawala. And I'm sorry, honey. Patawarin mo ako, hon. Patawad. Wala na nga yun eh. Napatawad na kita. Pangaalo ko sa kanya, tinalik-halikan ko ang pisngi niya. Pati ang tuktok ng ulo niya. Matangkad ang asawa ko at hanggang leg niya lang ako. Pero dahil nakasubsob mukha niya sa leg ko, nagagawa akong halikan ng pisngi niya. Mukha siyang batang naligaw sa isang malaking mall at hinahanap ang nanay niya. Tahan na, daddy ko. Malambing na sambit din na Shay Jane, kaya hinalikan ko rin siya sa pisngi niya. Umayos na sa pagkakatayo si Jay at hinalikan ako sa labi maging anak namin. Hinalikan niya rin sa noo. I love you, sabi nito kay Jane. Hinaplos lang ng anak ko ang pisngi ng daddy niya. I love you, honey. I love you so much. Saka ako naman ang binalingan nito at dumaustos ang luha sa aking pisngi. 2 taon kaming nawalay sa isa't isa at eto pa rin siya. Mahal pa rin niya ako. Minahal pa rin niya ako kahit nagalit siya noon sa akin. Mahal pa rin niya ako. I love you, Ellie. Sinayin ko man ang taon na yon. Nagalit ako dahil sa maling akala, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang mahal ko. Mahal na mahal ko pa rin ang asawa ko. Napakagat ako sa labi ko dahil sa mga katagang narinig ko mula sa kanya. Pulang-pula ang mga mata niya at patuloy din sa pagdulo ang masagana niyang luha. I planted a kiss on his lips. I love you too. I still love you, Jay. Ikaw pa rin naman ang tinitibok nito. Bumalik ako sa isla mo, doon ako nagpunta. Sagot ko nang tinanong niya ako kung saan ako nagtago. Di naman ako nagtago, no? Gusto ko lang ipahinga ang nararamdaman ko. Gusto ko lang ng peace of mind. Tsaka feeling ko naubos ako, kaya kailangan ko ng space. Isla natin. Sa atin yun. You are my wife, kaya't ang pag-aari ko'y sa'yo na rin, hon. Isla natin yon ng anak natin. Pagtatama niya sa akin at tinaplos ang pisngi ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at nararamdaman ko pa rin ang paru-paro sa loob ng tiyan ko. Ang lakas pa rin ng impact niya sa akin. Oo na po, nakangiting sabi ko. Kumakain na kami ngayon ng breakfast namin at kandong niya ang anak namin. Ako naman nagpapakain at sinusubukan naman ako ng asawa ko. Buo na kami ulit. Masaya na kami. Kaya't sana hindi na kami paghiwalayin pa ng tadhana. Hindi ko nakakayanin. Pangako hindi ko nagagawin yon. May tiwala na ako sa'yo. Hindi ko na pagdududahan pang pagmamahal mo sa akin at habang buhay ko yun pinagsisihan. Salamat at bumalik ka ulit sa akin, Ellie. Emosyonal na sabi niya. May part 2 yata ang iyakan namin eh. Ngumiti ako. Pinapatawad na kita. Walang perpekto sa mundo kaya't normal na magkamali, Jay. At kahit na nga ilang beses kang hihingi ng tawad sa akin, paulit-ulit pa rin kitang patatawarin. Ikaw pa rin ang babalikan ko. Ikaw ang asawa ko. Ang mahalaga. Kompleto na tayo ngayon. Nandyan ka na. Kasama ka na namin ni Jane. I love the both of you. I promise. Na habang buhay ko kayong mamahalin. And I will never be a hiding husband again. I will stay no matter what. Imposible na mag-asawa o magkasintahan pa lang ay hindi dumaan sa pag-aaway. Magkakaroon talaga ng salungatan sa ideya dahil di naman kayo isang tao lang na merong parehong pag-iisip sa mga bagay-bagay. Sa pamilya nga nagkakaroon pa rin ng alitan kahit pa nga magkasama na ilang taon sa isang bubong. Ano pa kaya ang magkakarelasyon? Kaya't mahalagang tandaan normal ito at parte ang pag-aaway para mag-grow ang relationship ng dalawa. Hindi may tuturing na relasyon kung hindi kayo nagtatalo. Nagiging way din to para matuto sa maraming bagay ang magkarelasyon at maging matured. Sa kabilang banda, hindi rin naman normal ang pag-aaway ng sobrang dalas. Ito ang tinuturing na hindi healthy para sa isang relasyon. Nagkakaroon kasi ito ng epekto sa mental, emotional at physical health na hindi lamang magkakarelasyon kung hindi maging ang mga nakapaligid sa kanila, maging open at honest sa isa't isa. Hindi mag-work ang inyong relasyon kung lagi lang kayong maglilihim sa isa't isa. Dapat maging open at honest kayo. Ipaalam sa iyong asawang naisip o nararamdaman sa kanya. I-encourage na siya rin ang gawin ito sa iyo. Pero dapat tandaan tulad ng naunang nabanggit, kailangan mong ituring na kaibigan ng iyong asawa at ang kahit anumang bagay na ibabahagi niya sa iyo, negatibo man o positibo, dapat gamitin mong paraan para improve ang iyong sarili sa inyong relasyon. Irespeto ang mood at perspective sa buhay ng iyong asawa. Nobody is perfect. Ganoon din ang pag-aasawa.
May mga qualities na maaaring makita mo sa iba na wala sa iyong asawa. O may mga paniniwala siya na maaaring salungat ng sa inyo o hindi nyo napagkakasunduan. Pero muli, tulad ng naunang nabanggit, hindi ito dapat na maging focus mo. Bagamat kailangan mo itong irespeto, kailangan mo rin mag-adjust sa ibaba ng pride mo para mas tumibay ang pagkasama ninyo. Sa oras naman na pakiramdam mo, hindi rin naiintindihan ng iyong asawa ang punto mo, hindi ka rin dapat magdalawang isip na mag-open up sa kanya. Sabihin sa kanya ang iyong naiisip o nararamdaman at dapat tulad ng respeto mo sa paniniwala niya, magiging ganon din siya sa iyo. Ang sabi nga ng marami, dapat, the feeling is mutual. Naging mas open na sila sa isa't isa bilang mag-asawa. Alamin muna ang buong katotohanan bago gumawa ng hakbang na hindi mo pagsisisihan sa huli. Maswerte si Jay kasi mahal na mahal siya ng asawa. Handang makinig, umunaw at magpatawad sa lahat na nangyari sa kanila. 2 taon enough para kay Jay na i-ready ang sarili sa bubuuin niyang pamilyang aalagaan at mamarin habang buhay. Nasayang man ang 2 taon, handa naman silang magkaroon ng bagong buhay. Bagong pag-asa, bagong yukto ng buhay nilang tatahakin. Alam nila, magkaroon man ng pagsubok, mali, aayusin nilang mag-asawa. Hanggang sa muli, dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jay at Elise. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsubaybay ng ating kwento. Mag-iingat po palagi ang lahat.